Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy kasi po napakainit at mas iinit pa po mamaya. Ang subject po natin, mga kapatid, ay ito. Ang paalaala ng Diyos sa kanyang iglesia. Ang paalaala ng Diyos sa kanyang iglesia. Ang ating Diyos, gaya siya ng magulang. Meron siyang pinangangalagaang mga anak. Ang isang magulang, wala siyang ibang iniisip kung hindi yung ikabubuti ng kanyang mga anak. Tama po ba? Wala po akong alam na magulang na ang kanyang layunin sa kanyang anak ay mapahamak. Ang isang tunay na magulang, ang kanyang nilalayon sa kanyang mga anak ay maging magaan ang kanilang pamumuhay, maging maayos ang kanilang pang-araw-araw na pangangailangan, maging matiwasay, maging masunurin, maging matalimahin, at marami pa pong iba. Yan yung pagiging isang magulang. Ang Diyos natin, mga kapatid, ay spiritual nating magulang at tayo po yung mga anak. May mga paalaala ang Diyos natin sa atin para tayo po ay pagkalakad ng matuwid. Hindi po ibig sabihin tayo ay nakakilala na sa Panginoon ay hindi na tayo papaalalahanan pa ng Panginoon. Reminders is a sign of love. Ang pagpapaalaala ay tanda po yun ng kanyang pag-ibig. At hindi po ibig sabihin tayo pinapaalalahanan ng Panginoon. Ibig po sabihin ay parang tayo ay idinidisappoint niya. No, hindi. Kadalasan, ang paalaala ng Panginoon ay para lalo pa natin i-enhance ang ating pong relationship sa Panginoon. Meron po akong mga nakita sa Biblia na mga ilang mahahalagang paalaala niya sa atin bilang tayo po'y nasa kanyang koral o nasa kanyang katawan. Ngayon, mga kapatid, hindi ko makakatagalan ito. Sa una na tayo. Ang una po, mga kapatid, na kanyang paalaala sa iglesia, lalo na sa time natin ngayon. Una, huwag tayong lumingon at huminto. Nakalagay po sa Bible, sa Genesis 19:17, sinabi ng Diyos sa pamamagitan po ng anghel sa pamilya po ni Lot, na huwag po silang lumingon at huminto. Sandali muna. Sandali po. Yung po bang paalaalang iyon na huwag pong lumingon at huminto ay sign ng pag-ibig ng Diyos sa pamilya po ni Lot. Ano po yung nakalagay? Basahin na natin. Isang mabilis na pagbasa, Genesis 19:17. At ito pong paalaalang ito ay naka-extend sa atin ngayon at sa darating pang mga panahon. Dahil yung salita mong huwag lumingon at huminto, kaya ito sinabi, dahil maraming lumilingon at humihinto. Amen ba? Maraming ganon. Kaya nga, ang nais ng Panginoon, huwag tayong lumingon at huminto. Genesis 19:17, lahat tayo magbasa, ang sabi ay ganito. 19:17, ang sabi niya, at nangyari na nang sila'y mailabas na nila ay sinabi, itakas mo ang iyong buhay. Huwag kang lumingon o huminto man sa buong kapatagan, tumakas ka hanggang sa bundok, baka ikaw ay mamatay. Sandali. Ano ba yung sitwasyon sa lugar ng Sodoma at Gomora? At bilang siya ay anak ng Diyos at ibig ng Panginoon, siya ay maligtas sa sumpa na sasapit sa Sodoma at Gomora. Ang concern ng Diyos ay ibinaba niya ang bilin sa pamamagitan po ng anghel na bilin po ng Diyos.
huwag kang lumingon o huminto man. Yung po yung big concern ng Diyos sa pamilya po ni Lot. Tayo po'y pamilya ng Diyos, di po ba? Pamilya tayo ng Diyos. At ayaw ng Panginoon tayo po ay tamaan ng kanyang salot. Ang Sodoma at Gomorrah ay hindi po nakaligtas sa salot ng Panginoon. At ang concern ng Diyos doon, mga kapatid, ay ang kanyang mga anak. Anak tayo ng Diyos. Ang Sodoma at Gomorrah po ngayon, walang iba itong sanlibutan. Tama ba? Noon po, yung portion lang ng Sodoma at Gomorrah, yung lamang bayan na yun, ang sinulog ng Panginoon, katabi ng mga karatig na bayan dahilan sa kanilang kasamaan. Ngunit, ang Sodoma at Gomorrah po ngayon ay walang iba, ang anti-world na. At nandito ang mga totoong anak ng Diyos nasa kanyang iglesia. At nire-remind din tayo ng Diyos katulad ng pamilya ni Lot na ang remind ng Panginoon sa atin, mga kapatid, ay huwag tayong huminto o huwag tayong lumingon at huminto. Sandali muna. Kung ang pamilya po ni Lot ay lumingon at huminto, napahamak po ba silang lahat? Simpleng paalaala, pero kung hindi mapakinggan, hindi pahalagahan. Gaya ng asawa ni Lot. Ang asawa ba ni Lot ay napalingon at napahinto. Simpleng paalaala na kung ating pong pakikinggan, pero napakalaki na po pwedeng mangyari sa spiritual na buhay natin. Ang asawa ni Lot ay nakasuway. Hindi niya pinahalagahan yung simpleng paalaala. Kaya pansinin mo sa mga anak. Yung simpleng paalaala ng mga nagmamahal na mga magulang na hindi po pinahahalagahan ng mga anak. Anong nangyayari sa mga anak? Di ba? Napapariwala. At sasabihin ng bata, sasabihin ng anak, sana pinakinggan ko na lamang si nanay at si tatay sa kanilang malaking pagmamalasakit sa atin. Nalalaman na lang natin na mahalaga yung pagmamalasakit sa atin kapag may nangyari na hindi maganda sa atin. Nandiyan po ba kayo? Nandiyan po ba ang maraming mga anak na tayo po ay nire-remind ng ating mga magulang? Nandiyan ba ang ating buhay na Diyos na patuloy niya tayong nire-remind bilang kanyang mga anak? Ang dami pong mga namamatay sa espiritual dahil lang sa munting paalaala na hindi nila dinidinig at sinusunod. Na hindi nila alam yung pong paalaala ng Diyos ay isang babala. Precaution. Ang pagre-remind ng Diyos, minsan siya nagbibigay ng precaution. Tama ba, mga kapatid? Then ayaw ng Panginoon tayo po ipapahamak. Pag tayo'y pinapaalalahanan, nagbibigay ang Diyos ng precaution. There is a dangers doon sa hinaharap natin, kaya ang Diyos nagbibigay siya ng paalaala para maiwasan natin yung pagkapahamak. Pagka tayo po'y lumuluwas sa Maynila, ang dami pong mga nakalagay na mga placards sa mga gilid ng highway. Tama ba? Napakaraming mga paalaala doon. Kadalasan, check your brake, di ba? Tapos, kapag po sigsag, nakalagay din. Tama ba? Kada ba tayo? May mga paalaala pa. Pag ikaw'y nagdadrive, huwag mong pagsasabayin ng pagsiselfone. Kada ba tayo? Mga simpleng mga paalaala, pero kung dinidisregard ng marami, saan humahantong? Sa pagkapahamak. Sabi doon, pag ikaw'y nagdadrive, huwag kang nakiinom. Tama ba? Huwag kang may alak kapag ikaw'y nagdadrive. Simpleng mga panuntunan, simpleng mga paalaala na humahantong sa malalaking mga aksidente at kamatayan. Yan yung nakalagay sa Biblia, mga kapatid. Wala na tayo sa Sodoma at Gomorrah. Dahil ang Sodoma at Gomorrah ngayon, ang itong buong mundo na ating kinagagalawan. At nandito tayo sa gitna ng Sodoma at Gomorrah. At ang gusto ng Diyos na iligtas dito, yung mga totoong anak niya. At ang mga totoong anak niya, nakikinig ng simpleng paalaala. Reminders ay precaution ng Diyos. Huwag natin po hindi pinakikinggan at dinidinig at isinasapuso mabuti kung bakit nire-remind tayo ng Diyos.
At kung tayo ay mag-object, kagaya ng asawa ni Lot, hindi nga siya naunganan ng apoy at asupre, pero siya'y napahamak pa rin at naging haliging asensya at tagay. Ibig ko sabihin, hindi pa rin siya nakaiwas doon sa panganib at siya ay namatay. Hindi man sa ulan ng apoy at asupre, pero naging haliging asensya. Ibig ko sabihin mga kapatid, kahit anong klase ng kapanganiban ay pupwedeng dumating sa isang tao, sa isang simpleng paalaala na ang Diyos ay nagbibigay ng babala. Pero kapag hindi didinig, ikapapahamak ng individual. Klaro po ba sa atin? Klaro po ba sa atin? Sa time po ba natin ngayon, patagal na siyang pinili, patagal na siyang tinawag, patagal na siyang hinirang, pero hindi po nagtidire-diretso. Ang dami ganyan. Humihinto. Pero bago mangyari yung paghinto, lumilingon muna. Akala mo yung simpleng paglingon. Alam mo sa pagmamaneho, lalo na kung hindi mo kabisado ang daan, sino po yung mga drivers dito? Pakitaas mo ang kamay. Yung mga driver. Lalo na hindi mo kabisado ang daan, mga kapatid. Yung bang simpleng paglingon, meron na kagad kalakip na kabahamakan. Hindi mo alam, biglang merong tatawid. Hindi mo alam, bigla palang merong kurbana na palimong kalan. Mga kapatid, yung simpleng error, human error po yun eh. Yung paglingon ay human error. Sabi ng iba, nawalan ako ng break. Sabi mo lang. Pero merong iba, ang cause talaga ng big accidents ay yung po, human error. Because of lack of discipline. Tama ba mga kapatid? Ganun yung tao. Very confident siya kahit na hindi niya kabisado ang daan. In snap seconds ng ating paglingon, may nangyayari na. At dito, yung paglingon, sabay, tayong napapahinto. Pag tayo napapalingon kasi, uy, ang ganda nun ah. Napapatigil ka eh. Tatawa yung mga iba eh. Ganda ng view! Ay, ganda. Tigil mo na tayo. Picture taking mo na tayo. Di ba? Ang ganda naman ng aso na yun. Hindi ka na kontentong mabalingon ka. Ay, yun sana makapilitin ako. Yung ating paglingon, doon tayo nag-stop. Sa start yung pag-stop, nag-umpisa yun doon sa paglingon. Kaya yung sinasabi ko mga kapatid, yung sa sandali, in split seconds, pwede tayong ma-accident. Yung pag-lingon, doon tayo napapastop. At yung pag-stop ng marami, pag ikaw ay na-aksidente na at napuruhan ka, hindi ka na magigising. Ikaw ay mamamatay. Nakakamatay ang hindi po nakikinig sa paalaala kasi nagbibigay ng precaution ng Diyos sa atin. Lahat po tayo dito mga kapatid, concern ng Diyos na makapagtuloy-tuloy, makapagdire-diretso. Alam mo, merong sinasabi ang Diyos dito sa salitang huwag tumingon at huwag huminto. Anong sabi ng Genesis 19:17? Andito yung sagot. Andito yung sagot. Sa Genesis 19:17 na binasa ko, ang nangyari ng Sinai, mailabas na nila, ay sinabi, itakas mo ang iyong buhay. Ang concern ng Diyos, itakas natin ang ating buhay. Pero paano mangyayari na itatakas ang ating buhay kung ikaw ay hihingon, kung tayo'y hihinto? Spirit pag ito pag-uusap natin, mga kapatid. Hindi mo maitatakas ang iyong buhay kung ikaw'y nakalingon na at ikaw'y napahinto na. Marami pong iba, mga kapatid, hindi na po nakaka-attend. Hindi na po sila nakapag-work sa ministry ng Panginoon. Tama? Tinawag siya ng Panginoon sa matagal na panahon. Pero, tumigil ang kanyang mundo sa paglilingkod. Tumigil ang kanyang mundo sa pagbabarami sa Panginoon. At ang kanyang ginagawa ngayon ay ang mga kaabalahan niya sa kanyang pisikal at sa material na buhay. Ang mga ganitong tao, mga kapatid, ay lumilingon at humihinto. Amen? Pero, mga kapatid, buti si Brother Ferdinand, kahit po nasa ibang bansa, nakapag-aaral pa rin siya na salita ng Diyos ko. Tama po. Bagaman siya nag-work doon. Pwede naman kasi yung nag-work ka sa ibang bansa, pero hindi mo pinababayaan ang iyong kaluluwa.
May mga kapatiran po tayo, yung po sa Batangas na aking pinaroroonan. 3 sila. Pare-pareho po silang nagtatrabaho sa Taiwan. Alam nyo, ang kanilang way para sila ay ma-feed ng salita ng Panginoon pa rin. Nagbabase pa rin naman sila. Pero ang concern nila, yung patuloy silang madagdagan ba? Alam nyo, malimit po silang tumatawag sa akin sa phone, o kumisa po, nag-video call kami. Naglalaan talaga sila ng panahon para magkaroon ng man-to-man sharing. Sabi nila, alam mo, Pastor Edwin, hindi naman problema ang maaatinan dito, sabi niya. Maraming maaatinan dito. But ang problem namin, hindi na-absorb ng spirit namin dahil parang iba yung itinuturo nila kaysa doon sa napag-aaralan natin. Yun ang kanilang testimony. Kaya alam niya mga kapatid, lagi pong nagshe-sharing. Alam niyo, malaking tulong sa kanila at nape-preserve nila yung kaluluwa nila. Dahil sa ibang bansa pala, matindi ang tukso. Tama po? Lalo na kung hiwalay ka sa pamilya mo. Alam niya ng mga nag-a-abroad. Kung hindi yung nandoon sa abroad, ang nagluloko, yung iniwan dito sa bansa, ang nagluloko. Kaya kailangan talaga ng isang anak ng Diyos kahit saan lugar pa tayo, ay maging consistent sa pag-iingat ng ating mga kaluluwa. Dahil yung simple error natin, yung simpleng pagkakamali natin sa hindi nating pagdinig ng paalaala ng Panginoon, ang daming nagsesetlang na Kristiyano. Ang daming napapahamak na mga Kristiyano, nauhulog sa immoralidad, nauhulog sa karnalidad, kasi hindi na nila napansin yung paalaala ng Panginoon. Hindi ko po alam kung sasantayon po doon yung mga ibang kapatid natin na mga nag-a-abroad na napakatitibok ng tukso pagdating po sa malayong lugar ka na. Kasi ang tendency, pwede kang mag-take advantage na wala naman dito ang pamilya ko. Hindi naman ako nakikita ng asawa ko. Hindi naman ako nakikita ng pamilya ko. Kaya pwede kong gawin. Yun dapat kong gawin. Hindi naman ako nakikita ng mga kapatiran dito. Pero sabihin ko sa iyo, kita-kita tayo ng ating Amang Diyos. Hello? At kahit na saan lugar ka, kung tayo ay laging nakikinig sa paalaala ng Panginoon, you are safe. Amen. And you are saved. Amen. We are safe and we are saved. Hindi lang yung katawan, maging yung ating kaluluwa kung marunong tayo makinig ng paalaala. Yan ang sabi ng salita ng Diyos. Sabi ng salita ng Diyos, itakas mo ang iyong buhay. Yan ang sabi ng Biblia, mga kapatid. Kung i-judge ko po sa verse 22, ano yung sinasabi ng Genesis 19, verse 22, magmadali ka, tumakas ka roon. Yan ang sabi, sapagkat wala akong magagawa hanggang sa dumating ka roon. Kaya ang pangalan itinawag sa bayang yaon ay Zoar. Anong sabi ng Lord? Ang sabi ng Lord, magmadali ka, tumakas ka roon. Yung unang word na ginamit, sabi doon, ay itakas mo ang iyong buhay. Ang pagtatakas pala ng buhay, dapat pala dito, magmadali ka, tumakas ka roon. Alam natin yung salitang nagmamadali at tumatakas, slow motion mo ba yun? Natawa si Brother Pedro. Hindi slow motion yun. Yung nagmamadali mga kapatid, halos hindi mo mahabol yun. Talagang napakatuloy nun. Nandyan ang panganib. Hinahabol ka ng panganib, tapos ganun ka lang. Ganun ka lang maglakad. Kakaripas ka ng takbo. Akala ko yung tsunami na nangyari. Kamakailan, mga kapatid. Nasa beach yung karamihan mga tao. Hindi nila nakita yung tidal wave. Ando doon sa malaya. Akala nila hindi pupunta ng nalampasin na. Nung papalapit na yung tsunami, mga kapatid, ayun na, naripas na ng takbo yung mga tao. Mabilis na nga yung pagtakbo ng mga tao, inabot pa rin pa yung mga tao. Hindi lang yung mga tao, lahat ng mga nasa gilid ng dalampasigan ay inabot, nawasak at nasira. May ba mga kapatid? Nagmadali ba? Sa atin din, mga kapatid. Pagdating po sa spiritual, mga kapatid, tayo po, kung nais talaga natin makapagdire-diretso,
ang payo ng Panginoon, tayo'y magmadali, tayo ay tumakas. Ano yung natatakasan natin? Alam mo yung Sodoma at Gomorrah, nandiyan lahat ng kasalanan. Nandiyan lahat ng karumihan. Bagamat masarap sa ating pong laman, mga kapatid, ito ay nagbibigay ng kontaminasyon sa ating pong kaluluwa o pwedeng magwasak kasubiran ng ating kaluluwa. Yan ang ating patuloy na tinatakasan. Yan ang ating patuloy na tinatakbuhan. Yung worldly life, kasi minsan kahit na tayo Kristiyano, napakalaki ng ating atensyon pagdating po sa sanlibutan at kakaunti ang ating oras sa panahon pagdating sa ating kaluluwa. Kaya hindi tayo makapagtuloy-tuloy kasi ating atensyon na malaking porsyento nandito, mga kapatid, sa mundo at hindi doon sa pagsasalba ng ating mga kaluluwa. Mga kapatid, yan po'y simpleng paalaala kung ating mapapakinggan, pero ang dami na po makadamatay na mga kaluluwa. Bagamat buhay ang pisikal at masarap ang kanilang buhay dito, ang kanilang kaluluwa, mga kapatid, nakakaranas, mga kapatid, ng matinding paghihinagpis. Marami pong ganyan, mga kapatid. Ano po yung nakalagay sa verse 76? Verse 9 to 11. Sa New Testament, ito yung sinasabi ng salita ng Panginoon. Verse 76, 9 to 11. Datapwat ang mga nagsisipag nasang yumaman. Ano kaya ito? Material ba ito? Spiritual ito? Hindi po masamang maging mayaman, mga kapatid, pakinggan ninyo. Ulitin ko. Hindi po masamang maging mayaman. Pero tingnan muna natin yung term ng Bible. Yung termino niya. Sabi niya, datapwat ang nagsisipagkasang yumaman ay nangahuhulog sa tukso at sa silo at sa maraming mga pitang hangal at nakasasama na siyang naglulubog sa mga tao. Saan naglulubog? Naglulubog sa mga tao sa kapahamakan at kamatayan. Ito po yung material na kasi ng pagyaman. Hindi masamang yumaman. Kahit meron tayo nito, kung tayo na yung aral at turo ng Panginoon, hindi ang mga material ang magmamanage ng buhay natin, kundi tayo ang magmamanage ng material. Tama ba? Hindi yung material ang gagamit sa tao, kundi yung tao ang gagamit sa material. Tama ba? Kung tayo totoong anak ng Diyos, yung pagyaman dapat nating nasain, yung pagyaman espiritual. Tama ba? Kasi pag mayaman kang espiritual, kahit anong blessings ang dumating sa atin, hindi yung blessings ang magpapatakip ng ating espiritual na mga mata para tayo tumigil. Tama ba? Pagkos yung mga blessings na binibigay ng Diyos sa atin, magagamit natin para lalo tayo makapaglingkod. Amen? Dahil ang totoong pagbabalang galing sa Diyos, hindi magsisintingan lang sa atin. Hindi tayo magmamalaki at magmamataas doon. Hindi makapagbibigay na hanggang sa atin sa pagpapagamit sa Kanya. Pagkus magagamit pa natin ang lahat ng ito para lalo tayo maging consistent sa paglilingkod. Di ba tayo, mga kapatid? Ganun po kapag yumayaman tayo sa espiritual. At kahit anong blessings ang dumating sa atin, kaya natin siyang i-manage at hindi yung mga material na ito ang nagmamanage sa atin, papahiwalay at papalayo sa Panginoon. Ang daming tao ngayon, mga kapatid, tanungin mo, ano ang pinaka-problema mo? Iisa yung sagot ng tao, 4 na letra. Tanungin mo, karamihan ng mga tao sa daigdig, lalo na sa hirap ng buhay ngayon, tanungin mo, ano yung karaniwang problema ng individual? Sasabihin niya, pera, tama ba? 4 na letra. Kaya ba? Pero ang pinakamalaking problema talaga, mga kapatid, ng mga tao sa espiritual ay yung buong katiyakan ng kanyang kaligtasan. Tama po ba? Pero kinonterfeit ng kaaway na pinakapangunahing kailangan daw ng tao ay material. Samantalang yung material ay pampisikal. Tama po? Samantalang yung material, maniwala ka, sasagutin ng Diyos yan kapag tayo yumayaman sa espiritual. Ano sabi ng Lord? If you seek first my kingdom and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Sagot ng Diyos! Yung hindi natin nauuna dahil inaatogan natin yung ating kaluluwa dahil gusto natin maging atiyak ang ating kaligtasan at hindi natin nauunang material dihaan pa ng Panginoon. Yes? Pero meron tayong assignment. Ang anak ng Diyos nagiging contented. Tama po? Tama po?
Hindi naman ibig sabihin, tanggap ka ng tanggap, kuha ka ng kuha, dagdag ng dagdag. Kahit minsan ay sala, marunong tayong masamatan at makontento. Yan ang Christians. Dahil hindi ibig sabihin, blessings ay tuloy-tuloy ang pagdaloy sa atin at laging marami. Minsan, tinetest tayo ng Diyos kung marunong ba tayo magtiis, kung marunong ba tayo magtiwala, kung marunong ba tayo magantay, o kung tayo ay apurado at tayo na ang gagawa ng paraan at hindi na natin naantay na ang Diyos ang magbigay. Hello? Napakahalaga po yung marunong tayong makontento at masamatan. Naniniwala ko kapag ang Diyos ang nagbigay, hindi ka kukulangin doon, kaya ka lang sinasabi mo kinukulang, hindi ang Diyos ang may diferensya, tayo ang may diferensya. Eh ba? Sukat ng Diyos ang ating kailangan Wari, ang Diyos magbibigay sa atin ng kulang? Hindi. Kaya nagkukulang kasi tayo yung hindi nasasapatan malalim ang ating kaligayahan. Hanggang po tayo mga kapatid. Pag halimbawa, ang ulam natin sa mga nakaraan ay puro karne, baka doon ka na lang pupuri. Pag naubos na yung karne, talbos na lang ng kamote, okra na lang, hindi ka na makapagpuri. Eh, naghirap sa iyo, pag napapatikaan ng iyong muso, parang ayaw mo nang tumigil ng gulay. Amen! Nagkawa tayo. Nung nakaraan, nakatanggap ka ng malaking halaga. Ngayon naman, halos wala kang natanggap. Nung malaking halaga, doon ka lang nakapagpasalamat. Ngayon, tinetesting ka ng Diyos kung marunong ka magtiis. Nung walang lumalapag na sa kamay mo, sinasabi mo, imbis na press na doon, buwisit ng buhay ito. Ito na yata ang pinakapangit na araw kong ito. O, diba? Nasaan yung kasapatan? Kaya, ang daming tao, Kristiyano, hindi mo nga Kristo, hindi mo nga pera. Ang mukhang Kristo ay perang malaki, ay maliit na pera. May natatanggap kang kaalawanan, meron ka natatanggap na kagipitan. Hindi ka nagbabago sa Panginoon. Hindi ka changeable. Bakit? Kasi meron kang Diyos. At alam ng Diyos, pag siyang nag-supply sa bata. Kaya nga, isa sinasabi, God is enough. Dali na kasi sabihin ko, God is our supplier, my provider, Jehovah Jireh. Pinipleto mo pa. Pero wala rin naman tayong tiwala doon sa Panginoon. Alam mo siya yung provider. Siya ang Jehovah Jireh. Pero kapag kusina lang, barya na lang. Ito niya ang pinakabagay na araw kung isip na buhay. Hindi mo alam, buhay ka pa. Malakas ka pa. Humihinga ka pa. Nakakakain ka pa. Tingnan mo. Ano ba tayo? Dahil ang pinakamalaking blessings ng Panginoon, yung humihinga pa tayo, yung buhay pa tayo. Kung hindi ka na o hospital, hindi ka nakakasakit ng malata. Hindi mo ba pinagpapasalamat ng iyong health? Health is our wealth. Tama ba? Pag tayo may malusog na pangangatawan, kayamanan na sa atin yun. Dahil kahit marami kang pera, nauuwi lang pampadoktor. Ay ba? Hindi sa pagkain, hindi sa pangangailangan, kundi sa pagpapadoktor, ang bili ng gamot ko. Kaya yung kalusugan simple ito, wala kang sakit at hindi masyadong masarap ang ating buhay. Pero malakas ka, pero buhay ka, pero payapa ka. Ayaw mo ba no? Ayaw mo ba no? Bonus na lang kapag may natatanggap ka. At lalo nating sigihan ang paglilingkod at pagpapagamit sa Panginoon. Dahil hindi lang pera ang kaya may pumay ng Panginoon, kundi unang-una yung kalusugan natin, yung buhay natin, yung hilingan natin, yung proteksyon na hindi kayang gawin ng pera kung doon ka lang nakadepende, kailangan sa Diyos tayo, hindi ka dumepende. Sabi ko, Mr. Aida, buti po nakarating kayo. Sabi kasi ni Brother Noni, tayo daw ay may sakit. Pero ngayon, magaling na. Tama ba? Pwede tayong pagalingin ng Panginoon. Bakit? Kasi inuuna natin siya. Ang pinagagamitan ng ating lakas, ang ating kalusugan ay ang Panginoon. Tama? Pwede kang i-bless. Kasi pag sinabing blessing, hindi lahat yan yung puro material. Pinakamaliit yung material. Ang pinakamalaking blessing, yung humihinga tayo, yung malakas tayo. Tama ba? Yan. Yung tayo iniingatan ng Diyos sa ating pang-araw-araw na buhay. Yung pinakamalaking blessing, hindi puro material. Hindi puro material. Hindi masamang yumaman, pero unahin natin pagyaman yung pag-spiritual. Para kung tayo ay pagpalain ng Diyos sa material, hindi tayo maimanig sa material, kundi tayo ang magmanig sa material, madala natin sa tamang paggamit ang lahat ng mga darating na ito.
Sana si Brother Perry makapag-ipon na ng marami. Para kung mag-ipon ng marami at matagal na maubos, hindi na siya bumalik ng ibang bansa. At ito na siya talaga higit na makatuto. Makasama namin dito, magtuturo din, nangangaral din, kasi malapit na bumalik ang Panginoon. Si Brother Perry, narinig mo na magsalita yan eh. Mas pastor pa nga siya sa akin eh. Narinig ko na siyang magsalita. Kaya lang, kahit tayo gustong gamitin ng Panginoon, kung wala tayong availability, useless. Kahit tayo may wisdom and knowledge, without availability, paano ka magagamit ng Panginoon kung wala tayong availability sa kanyang ipagtatrabaho? Amen. Sana makaipon na ito ng marami-rami at ng matagal na maubos. At kapag ka matagal na maubos, makapaglingkod na dito, makapagkarga ng maraming pagkakarga sa espiritual. Nang sa gayon, hindi lang sa material tayo aangat, higit na aangat ang ating espiritual. Yan ang gusto ng Diyos. Yan ang gusto ng Diyos. Mahirap yung umaangat lang tayo sa material, pero naiiwan ang ating kaluluwa. Yan ang ayaw ng Diyos. Yan ang ayaw ng Diyos. Ang nais ng Diyos, hanggang maaaring tumaas ang ating espiritual. Di baling naiiwan ang ating material. Pero huwag kang mag-alala, isusunod ng Diyos yan sa iyo. Amen! Dahil kailangan mo yung isusunod yan ng Diyos sa iyo. Yan ang sabi ng Diyos. Ate namin yung Brother Perry na maging Pastor Perry for the future. Amen. Oh, amen, Lord. Oh. Hindi na siya makapag-i-entrega ng pera sa'yo kapag nag-pastor yan. Ang pastor po walang pera. Sapat-sapat na. Pero huwag kang magsabing walang pera. Higit pa sa pera ang pwede ibigay ng Diyos sa mga totoong maglilingkod sa Kanya. Totoo yun. Pero dapat marunong tayo masapatan ng content. Pero ganun eh. Hindi pwedeng yung ubus biyaya ka. 1 million ka. Hindi pwedeng kayo. Marunong kang mag-manage ng mga blessings na binibigay ng Diyos sa'yo. Mga kapatid, yan yung sabi ng salita ng Panginoon. Kung itutuloy ko yung pagbasa, ang sabi niya po dito sa may verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Ito yung pagyaman lang sa material, pero hindi sa spiritual, ha? Na sa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya, nawala sa Panginoon, tinuog ang kanilang mga sarili ng maraming kalambayan. Nakita mo yung suffering ng kanyang soul, ang saya-saya ng kanyang katawan, pero ang kanyang kaluluwa napapahama na. Di alam ng iba yan. Pero tayo kapag anak tayo ng Diyos, dapat po umaakyat ang ating spiritual na paglago at iniiwan natin mga kapatid ang pagiging materialistic natin. Pinapalitan natin mga kapatid ng satisfaction, contentment. Amen! Ganun sana. Dahil itong papalapit na papalapit, lalo tayong titiktikin ng kaaway. Nandyan ang mark of the beast. Ipe-pressure niya ang mga totoong anak ng Diyos. At kung hindi po tayo nasanay sa satisfaction, sa contentment, hindi ba kapatid, lagi natin sabi, kulang. Nandiyan na, kulang pa rin. Siguro ang totoong kulang sa atin, hindi yung inihingi natin, ang totoong kulang natin, kulang na kulang ang ating kalakasang espiritu. Mga kapatid, yan po yan. Anong sabi ng salita ng Diyos sa 11? Ito yung sagot ko. Datapwat ikaw, o tao ng Diyos, anak niya. Sabi niya, tumakas ka sa mga bagay na ito. Yan ang patakasan. Hindi po masama yung tayo'y magkaroon ng material. Ito po yung baka po ma-misunderstood ng iba. Ang sabihin nila, ano ba naman po nagtutulong ito? Pinakaikialaman ang aming material na kalagayan. Hindi po. Hindi natin pinakaikialaman. Sa katunayan, hindi po masamang yumaman. Ang kailangan na unang yumaman ay ang ating espiritual. Tama ba? At pagka idinadagdag ng Diyos sa atin yung mga material na mga pagpapalang ito, mamanage mo ito. Magamit mo para lalo kang makapaglingkod, lalo kang makatulong sa gawain ng Diyos, lalo kang makasuporta sa vision ng Diyos. Tama. Yung track na nilalandas natin kung gayon. Kasi nagiging grower tayo in the spirit. Hindi ba mga kapatid? Hindi nagiging hadlang sa atin yung dumarating na blessing sa atin, kundi yung blessing sa dumarating sa atin, nagagamit natin para lalo tayo sumulong sa pagdating sa Panginoon. Alam ko, naintindihan niyo po ito. Kaya sa atin ng Lord dito mga kapatid, tumakas tayo doon sa ganun. At ang sabi niya mga kapatid, ay ganito, no? At sumunod ka sa katwiran,
sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamungan. Meron tayong tatakasan, pero meron naman din tayong gagawin. Sabi niyan, after natin tumakas, doon sa pagnanasa natin yumaman sa material, pero hindi yumayaman ang ating kaluluwa, tumakas ka sa mga bagay na ito, sumunod ka sa katwiran, sa kabanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis, sa kaamuan. Pag ito, mga kapatid, at ating nagagawa na, idadagdag ba ng Diyos yung hindi natin nauna? Ganun yun. Kasi tayo'y spiritually lumago, at sa isang taong lumalago, kahit may dumating pang offer na mga material sa atin, hindi na mapapapikit ang iyong mga mata. Kaya mo nang i-manage ang lahat ng mga ito. Hindi ka na mahahadangan, kundi ang mga pagpapalang ito ay magagamit mo para lalo kang mag-serve sa Panginoon. Yan mga kapatid. Ano pa yung paalaala sa atin, mga kapatid? Huwag kang kumaliwa at kumanan. Marami po ito, pero pipiliin ko lang po yung kasi yung time natin ay maiksi lamang. Huwag kumaliwa, huwag kumanan. Basahin natin ang Hosea. Sa Hosea chapter 1, verse 7. Ano po yung nakalagay? Sa 1 verse 7, ang sabi po ay ganito: magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti, at isagawa mo ang ayon sa buong kanyang iniuutos sa iyo ni Moises na aking lingkod. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Maliwanag yan. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa. Huwag ikaw, upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan, saan ka man pumaroon. Maliwanag pa, mga kapatid. Maliwanag po ba? Ayan, huwag kang kumaliwa at kumanan. Sandali. Di ba sabi natin, ang paglilingkod sa Panginoon dapat diretso lang? Sabi nga sa English, straight ahead to Jesus. At ang direksyon patungo sa Panginoon, dire-diretso lang, matulid lang. Sandali. Anong sabi ng Biblia? Huwag kang kakaliwa o huwag kang kakanan. Ito po yung self-direction. Tama ba? Ito po yung self-will. Hindi ito yung kalooban ng Panginoon. Sabi ng Panginoon, dumiretso, dire-diretso na. Pero ang ginagawa ng marami, mga kapatid, kumakaliwa. Ang pagkaliwa o yung pag-iba ng direksyon, pwedeng pakaliwa at pwedeng pakanan. Hindi mo tayo, mga kapatid? Sandali mo na. Marami ba ang mapapahamak sa simpleng paalaala ito? Opo. Pag sinabi ng Panginoon, dire-diretso lang, tuloy-tuloy lang, at ikaw ay kakaliwa at kakanan, maliligaw na ba? Maliligaw na ba? Ganun po yung iba. Yung pong self-direction, yung pagsunod niya sa kanyang sariling kalooban, mga kapatid, karamihan po, diyan po, naniligaw yung marami. Ang dami na po mga Christians din, ang mga naligaw. Sinabi ng Lord, dire-diretso lang, tuloy-tuloy lang, pero ang sabi ng iba, ayoko nga, dito ko sa kaliwa, ito ang gusto ko, dito ko sa kanan, ito ang gusto ko, mga kapatid. Bagamat nagpapatuloy pa rin naman sila, kaya lang, sa direksyon pa po ba ng Diyos? Hindi na. Alam naman natin, kapatid, pag tayo po ay sa kaliwa na o sa kanan na lumalandas. Paano natin malalaman yun? Hindi na nalulugod ang Panginoon sa atin at tayo na lang ang nalulugod sa ating sariling mga ginagawa. Tama ba? At minsan kapag tayo napapayuhan ng salita ng Diyos, itong ating gawin. Hindi natin, mga kapatid, ginagawa at ang ginagawa natin, yung gusto nating gawin. Tama ba? Yan yung kumakaliwa at kumakanan ng iba. Alam niyo, mga kapatid, nandito yung tulong na sinasabi ng Panginoon dito sa ating binabasa. Huwag kang liliko sa kanan o sa kaliwa upang ikaw ay magtamo ng mabuting kawakasan. Sandali, tingnan mo yung tulong. Pag hindi tayo kakaliwa at kakanan, anong sabi niyan? Magtatamo ba tayo ng mabuting kawakasan? Kanda ba tayo? Pero yung pong kakaliwa at kakanan, tatanggap ba siya ng mabuting kawakasan? Hindi. Andun yung sagot So, ibig sabihin, mga kapatid, kung dire-diretso lang, tuloy-tuloy lang, walang biglang liliko, walang biglang kakanan, yun, magkakaroon tayo ng mabuting kawakasan.
Ang dami na po mga lingkod pa ng Panginoon, matatagal na miyembro ng iglesia, at very effective na ginagamit ng Panginoon. Noong una, nasa daan matuwid, nasa daan ng Panginoon. Pero dumating ang panahon at pagkakataon, biglang kumaliwa, biglang kumana. Di ba kayo nagtataka? Di ba sabi natin, dati nagtuturo sa amin yun, dati kasama namin yun, matagal ko siya kakilala, di ba? Tapos, mababalitaan natin, wala na siya ngayon. Tama ba? Nasa mundo na siya ngayon, di ba? Ganun din ating nasasabi ko minsan. Hindi sila nagpatuloy doon sa daan ng Panginoon. Mga kapatid, ano po yung ating kailangan dito, mga kapatid? Andito yung sagot sa may verse 7 na yan. Anong sabi niya? Magpakalakas ka lamang at magpakatapang na mabuti na isagawa mo ang ayon sa buong kautusan na iniutos ni Moises. Para pala, mga kapatid, hindi tayo mapakaliwa at mapagangan. Ang kailangan pala, magpakalakas tayo at magpakatapang tayo. Yung magpakalakas ang tinutukoy higit dun sa ating spiritual. Kaya maraming napapakaliwa, humihina ang kanyang kaluluwa. Tama ba? Naiiba tayo ng direksyon, misdirected tayo. Tama po? Pero kung mainit, malakas ang ating kaluluwa, makapagpapatuloy tayo doon sa daan ng Panginoon. Yan ang totoo, mga kapatid. Yung sa ito, magpakalakas spiritual. Yung magpakatapang, hindi po ito yung sa kaawa, yung mahusik ng manghabol. Hindi po yan yun. Yung mahusik ang pumatol, hindi yan yung magpakatapang. Yung magpakatapang na tinutukoy dito, mga kapatid, yung tayo ay determinado. Tama ba, kapatid? Na yung ating paglilingkod sa Panginoon, napakatapang natin, hindi magdidiretso kami. Yung hindi ka natutuwa, yan ang ibig sabihin sa atin, mga kapatid. Hindi yung matapang ka na sermonan yung asawa mo. Hindi yung matapang ka na ikaw ay naguhurumintado dyan sa paligid. Ibang tapang yun. Yung tapang na tinutukoy na spiritual dito, yung parang napakatatag mo, hindi ka kayang paurungin. Hindi ka kayang, hindi ka kayang tinagin. Yun ang matapang sa Panginoon. Yun ang pinapayo, mga kapatid, dito kay Joshua. Kasi si Joshua ang successor. Kaya nagtagumpay si Moises. At gusto ng Diyos magtagumpay si Joshua na madala niya ang taong ng Diyos doon sa Kanaan. Sabi niya, magpakalakas ka at magpakatapang. Pag tayo'y lumalakas at tumatapang, hindi na tayo mapapakaliwa at mapapaganan. Bakit marami napapakanan at mapapakaliwa? Kasi nga, yung lakas niya, nagdi-decrease, hindi nag-i-increase. Yung tapang ng loob niyang tumuloy, naduduwag siya, kaya siya kumakaliwa. Nandun po ba kayo? Ang dami ganito. Mga pastor, mga magagawa, mga matatagal na mga membro, pero nakikita natin, mga kapatid, hindi na nila ipapapatuloy yung kanilang ipinarako sa Panginoon na sila magdire-diretso. Pagkos, nagtutuloy sila sa landas na nagpinili sa kaliwa at sa kanan. Mapapahamak tayo, mga kapatid. Naalala ko, sa Kanaan, ilang lahi na nakarating doon, karamihan ay napahamak. Bakit napahamak? Marami yung kumaliwa, marami yung kumangan. Kaya nga marami ng kapatid kinain ng lupa, tinatlaw ng ahas. Tama ba? Namatay sila sa ilang. Bakit? Dahil hindi sila nakapag tuloy-tuloy. Kumaliwa at kumangan ang marami sa kanila. Ano ba, kapatid? Nakalagay din sa Biblia, huwag umurong. Paalaala ng Diyos. Importante ito. Huwag umurong. Ano po yung sabi ng Hebrew 10? Konting sandali pa, mga kapatid. Ano sabi ng Hebrew 10? Bakit ito ipinaalaala at ibinababala? Kasi nga, ang daming umuurong. Anong sabi ng Biblia, mga kapatid? Sa Hebrew 10. Konting tiyaga, kahit po mainit. Sa 10:38, ngunit ang aking lingkod na matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Kung talaga tayo matuwid, nasa poder tayo ng Diyos. Ano sabi niya? Mabubuhay tayo sa pananampalataya. Nandun yung ating trust, nandun yung ating faith, habang tayo sumusunod. At kung siya ay umurong, ay hindi malulugdan ng aking kaluluwa. Nakita niyo po yung consequences? Pag tayo ay napa-atras, pag tayo ay napa-urong, malulugod pa po ba ang Diyos sa atin? Malulugod pa po ba? Hindi na. Yun ang sabi ng Biblia. Kaya, ang gusto ng Diyos dito, kahit anong mangyari, diretso. May problema ka sa asawa mo, pine-persecute ka, diretso. Tama ba, kapatid? Pine-persecute ka ng anak mo, o kaya ikaw yung magulang, pine-persecute yung anak.
Diretso pa rin. Hindi kayo nakakaintindihan na mag-asawa kasi siya mababawa ka ng pananampalataya, ayaw niyang mag-iisa sa iyong ginagawa. Diretso ka pa rin. Kasi hindi mali ang iyong product na ginagawa. Ang ginagawa mo yung kalooban ng Panginoon. At sa huli, hihibuin pa ng Diyos yung hindi nakakaintindi sa iyo. Pero kung tayo mag-stop, tayo ay umurong kasi natakot ka sa persecution. Ano mangyayari? Hindi mo na siya madadala. Ikaw na ang kanyang madadala. Tama ba din? Meron akong binabaybulan dati. Napakainit ng kapatiran na yun, mga kapatid. Pero nang mag-start na hinadala na siya ng kanyang asawa. Alam mo, ano yung sinabi ng lalaki? Kunwari, ganito, huwag mo nang mapupuntahin yung mga pastor nyo rito, ha? Ganun ang salita. Pagka pinapunta mo pa yan dito, papapaparahin ko yan. Ay, meron siyang baril. Tatakot yung babae. Sabihin kami ay nagbibisit. Laging nandun pa lang sa may bukana, doon sa may kanto. Mayroong agad taong nakabantay kasi alam yung araw ng gawain. Sinasabi, wala po dito, umalis po dito. Pero totoo na nasa loob ng bahay. Takot na takot siya. At magpahanggang ngayon, mga kapatid, kahit meron siyang desire na mag-serve, hindi niya na magawa ang mag-serve kasi siya ay natakot na. Pag tama ang ating ginagawa, kahit marami tayong na-experience sa mga timbang karaniwang bagay, hindi mo sagot yung umuro. O di ba kaya, naghihirap ka sa material, hindi lang naman pag-uusik eh. May mga bagay kong mga problema dumarating sa atin, hindi mo sagot yung pag-urong. Mas lalo pa tayong dapat na sululong, ipakita natin sa Panginoon na hindi tayo nagpapakapekto. Pag nakita ng Diyos yun, dahil ginagawa natin at kanyang ipinag-uutos, sinong tutulong sa iyo? E di ang Diyos. Amen. Hindi yung uurong ka, samantalang tamang ginagawa mo, tapos uurong ka. Paano ka ipagtatanggol ng Diyos kung sa tamang ginagawa mo, samantalang umuurong ka? Ano ba tayo? Yung mga persecuted dito ng kanilang asawa, o kaya persecuted ng mga anak, o kaya persecuted ka sa trabaho, o kaya marami ka mga problema at mga sugarity, kaya hindi ka makasulong, bigay mo sa Panginoon yun. Mas malakas pa ba ikaw kaysa sa Panginoon o mas malakas ang Panginoon? Pero patunayan mo, ang nagpapatunay na nagtitiwala ka sa Panginoon na gagawin ng Diyos, dapat diretsyo ang pagsulong. Dahil pag ikaw ay umurong, hindi na makagagawa ang Diyos sa iyo. Ang pag-urong ay sign ng hopelessness. Hello? Kasi pag ikaw sumusulong, that is a sign of you are having courage. Ang courage ay nagpapasulong, pero ang pag-atras, mga kapatid, sign of hopelessness. Ang Diyos natin malakas siya, kaya nang hibuin ang iyong asawa, ang iyong mga anak, kahit anong klaseng mga sakit ang ating na-encounter, kaya itong lunasan ng Panginoon. Nandiyan po ba kayo? Kung hindi tayo naniniwala sa bahaging iyan, pagdating din ng panahon, uurong din ang karamihan sa atin. Tingnan mo yung mga ibang kapatiran, yung mga ibang Christians na mga nagsikurungan na saan sila nagbalik sa pamumuhay nila sa kamunduan. Ang tanong ko, naanay pa ba nila ang Panginoon na? Hindi na! Sama-sama sila ngayong nadadaya ng kaaway sa ganung sistema ng buhay. Pag-amat masagana sa pisikal, pero nagsasabi yung kaluluwa. Ito ba kayo? Kung mahal mo ang iyong pamilya, go! Mag-input tayo. Huwag tayo umatras. I-push natin yung sumulong tayo. Kalsuhan natin ang ating sarili para huwag tayo mapaatras. At para mangyari yun, pakita natin mga kapatid yung ating strong determination na tayo ay mag-go. Sasamahan tayo ng Panginoon. Malakas na back up ang Panginoon. Naniniwala ka? Naniniwala kayo? Malakas na back up ang Panginoon? Kahit magsama-sama pa lahat ng demonyo sa mundo na nangbubuyo sa asawa mo, sa mga anak mo, sa paligid mo, huwag ka mag-alala. Mas malakas ang Diyos. Mas kaya ng pigilan ang mga taong nag-distract ng pananampalataya mo ito. Amen? Pero meron kang gagawin. Huwag kang uuro. Don't stop. Never quit. Lagi natin naririnig yan. Nakalagay pa nga yan sa pader. Don't quit. Nakalagay. Pero hindi isang simpleng salita yan. Meron ka dapat binubuo sa puso mo na gagawin mo. Hindi yung alam mo lang yung letter na yan. Hindi yung alam mo lang yung word na yan. May gagawin tayo, mga kapatid.
Marami din kapatiran, ang dami nilang alam ng mga aral. Pero pag nasa harapan na niya, yung mga nagpapaurong sa kanya, hindi niya na magamit yung aral. Tama? Kailangan po magamit natin yung aral, hindi yung alam lang natin yung aral para tayo ay makasunod. Sana po nakakaintindihan tayo, mga kapatid. Ang sabi po sa salita ng Diyos, Colossus 2:7. Makakatulong ito. Anong sabi ng Panginoon sa Colossus 2:7? Para mag-i-push natin yung huwag tayong umurong. Ang dami na po umurong. At ang nangyari, mga kapatid, na de-destruct ang kanilang mga kaluluwa. Sa Colossus 2, nakalagay po ito sa verse 7. Ang sabi po, na nangang-uugat at nangatatayo sa Kanya at matibay sa iyong pananampalataya, gaya ng pagkaturo sa inyo na sumasagana sa lahat o sumasagana sa pagpapasalamat. Ano yung itinuro sa atin? Ang itinuturo na niya sa atin. Ang sabi niya, tayo dapat nag-uugat gaya ng puno. Nag-uugat, tayo'y natatayo. Ano sabi niya diyan? At nagiging matibay tayo sa pananampalataya. Nakita niyo po yung halamang nasa labas niya. Anong tawag po yan sa inyo? Yan, yung katabi ni Sir Sofia. Yung punong nasa labas niya, ano po tawag niya sa inyo? Puno ng balite. Sa Tagalog kasi sa amin, balite rin ang tawag. Napakatibay ba ng puno ng balite? Bakit hindi titibay? Napakadaming ugat niyan. Tama po ba? Hindi lang sa ibabaw ang ugat niyan. Tingnan niyo po yung katawan, hanggang paakyat, ang dami ng ugat. Sa ilalim po ba ng lupa, mas marami ba sa ugat? Sabi ni Asid sa akin, Pastor Edwin, Kuya Edwin, yung puno ng baliti doon sa amin ay pinaputol na ni Papa. Pero sabi niya, yung ugat gumapang na raw sa ilalim ng imbornan. Nandiyan ba kayo? At sinisira na niya yung imbornan. Nandiyan ba kayo? Talagang mabubuhay pa yun kasi nandun yung tubig. Nandiyan ba kayo? Matibay siya. Kung sa espiritual tayo ay mga uugat sa salita ng Panginoon dahil ang tubig ay salita ng Panginoon. Sabi ng Jeremiah 17. Kung doon tayo nag-uugat, doon ba tayo matatayo mabuti? Pag mas maraming ugat, doon ba tayo tatayo? Ang sabi ng Panginoon na magiging outcome, ang sabi niya, ay magiging matibay tayo sa ating pananampalataya. Tingnan niyo yun. Para maging consistent yung ating pagsulong, mga kapatid, at hindi tayo mapaurong. Kailangan po mag-grow tayo sa ating pananampalataya. Lumago tayo sa ating pananampalataya. Hindi pa po tayo malago. Ang karamihan pa po sa ating kabilang po ako, nag-wavering. Ang iba, little faith. Ang iba, wavering faith. Pero kung tayo po'y magsasalisik ng ating sarili at gusto natin talaga mag-grow, lahat tayo gusto natin maging solid faith, maging great faith. Hindi pa tayo gano'n, kaya nga nag-aaral tayo. Para lalo pong madagdagan pa ang ating pananampalataya hanggang sa maging solido ang ating pananampalataya. Nakalagay rito, matibay na pananampalataya. Pero kung tatanungin tayo, matibay na ba ang ating pananampalataya? Sagot natin, hindi pa po matibay ang ating pananampalataya. Totoo yun. At kailangan nating maging matibay ang ating pananampalataya. Kasi kung mabuhay ang ating pananampalataya, sigurado yun. Share to yun. Uurong ang marami. Ang dami na pong umurong, mga kapatid. Physical na lang yung sumaya. Pero ang Diyos hindi na masaya. At ang outcome sa kaluluwa nila, mga kapatid, nawalan sila ng kapag-asahan sa kaligtasan. Simpleng paalaala, simpleng babala, pero disregard ng marami, hindi niya alam, ikamamatay ng kaluluwa. Ang daming namamatay ng kaluluwa. Paano Kuya Edwin? Paano Pastor Edwin? Yung katawan ay present, pero yung spiritual ay hindi. Alam ng Diyos yun. Sabi ng 1 Corinthians 10, verse 12, mag-ingat yung mga nagsasabing sila nakatayo, pero sila pala ay nakabuwan. Baka katawan lang yung nakatayo, katawan lang yung nagpe-perform, pero yung kanyang spiritual, mga kapatid, ay groggy na. Ibig sabihin, spiritually, nagdi-decline na. Pero kasi ganun eh. Yung katawan lang ang nakikita mong nandiyan at maayos, pero yung kaluluwa, nagfo-fall down ang kanyang spiritual. May ba mga kapatid? Pwede ba mangyari yun? Pwede. Physically active.
But spiritually, yeah, absent na. Nawawala na. Eh, di ba mga kapatid, ang naiiwan na lang yung gifts, yung talent. Pero yung kanyang paglago sa kanyang behavior, paglago sa kanyang kahinaan, paglago sa kanyang pagkataong panloob, nakikita natin mga kapatid, hindi talaga niya naiiwanan ang kahinaan, hindi talaga niya naiiwanan yung pagiging mahina sa kanyang espiritu, yung pagiging weak. Alam ng Diyos yun, at alam din natin, mga kapatid, sa sarili natin, kung tayo ay spiritually sick. Ang dami ganito, mga kapatid. Sa katawan ay nagsiserve, but spiritually sick. Nandun ang mga kahinaan, andun ang kalakasan ng kanyang pita ng laman, at hindi na ito nakokontrol at nahuhod. Sabi ng Mark 7, hindi ang lumalabas ang nakakahawa. Eh, mga kapatid, o hindi yung pumapasok ang nakakahawa sa ating bibig, kundi, sabi ko, ang lumalabas sa ating yung nakakahawa. Galing sa loob ninyo, galing sa puso ninyo. Ang ibig sabihin, galing sa ating pagkataong panloob. Pag weak, sinful ang ating kaluluwa, magre-reflect ba sa ating mga performance? Ay gaano pa tayo ka-expert na magtago at mag-ihim sa isang tao, spiritually ay buhay, masigla at lumalago, makikita pa rin, mga kapatid, na tayo ay remain sickful. At marami pong ganito, kapatid. Akala natin hindi siya namamatay spiritually, pero namamatay siya paunti-unti. Pero pwede pa ma-recover ito. Anong sabi ng salita ng Diyos? Sinubo niya ang kanyang mga salita para tayo ay pagalingin at iligtas. Ang makakatulong din sa atin ay ang salita ng Diyos. Kasi ang salita ng Diyos ay spiritual medicine. Kung ating ititing, tama ba? Nandiyan ba tayo? Kung ating tatanggapin kahit masakit at ating pong susundin, naniniwala po ako, mga kapatid, yung sikpul na kaluluwa ay gagaling, magiging malusog at magiging mature. Ganun po yun. Sana po, nagkakaintindihan tayo, mga kapatid. Maraming iba, hindi raw sila umuurong. Yung katawan mo lang ang nandyan, pero yung espiritu mo, wala na yan. Hindi na siya cooperated. Ginagawa mo yung gusto mo, ginagawa mo yung ibig mo, na sa tingin mo ay tama. Pero, mga kapatid, nagkakaroon po ng malaking epekto dun sa mga tao nakakakita sa atin. So let us revive ourselves. Hindi yung iba ang makapagre-revive sa atin. Tayo ang makapagre-revive ng sarili natin. Hindi ang iba ang makapagpapanatili sa atin. Tayo ang magpapanatili sa sarili natin. At kahit na-encourage tayo 1,000 times, 1,000 words ang ibigay ng tao sa iyong nagmamalasakit, kung hindi mo yung isa sa puso, kung hindi natin yung gagawin, wala pong mare-revive, wala pong lalago sa atin. Di ba? Nandiyan ba tayo? Kahit sino pa ang pinakamahusay na mangangaral, ang mangaral sa atin, ang mga inspirational at mga encouraging word kung sa sarili natin, ay hindi natin titigil natin gaganapin sa ito sa iyo. Useless. Nandiyan ba tayo, mga kapatid? Yan po'y napakahalaga para sa atin. Ang dami pong ganito, mga kapatid, nawawala sa Panginoon. Nawawala sa Panginoon. Sinusulat pala doon. Okay? Meron pang ilan dito. May oras pa, mga kapatid. Ano po yung nakalagay dito, mga kapatid, sa pang-apat? Huwag tumalikod. Bakit sinabi ng Bible yung huwag tumalikod? Marami bang tumatalikod? Marami ba tumatalikod? Bago ang isang tao tumalikod, uurong ba muna? Uurong. Then, akala ko the same. No, hindi pala. Uurong ka muna, napapurong, di ba? Abante? Umurong. Then, tatalikod. Kaya yung iba, mga kapatid, hindi halatang siya nawawala na eh. Napapaurong pa lang, di mo alam, yun na yung step. Hanggang sa hindi mo na makikita. Mga kapatid, marami pong klase ang pag-urong ng isang Kristyano.
Maraming klase. Pwede halimbawa yung matalang mo nang makitang umaten. Di ba? Hanggang sa tuluyan mo nang makitang hindi na umaten. Yung tumalikod, iba na yung kanyang ginagawa. Ayaw na niya yung ginagawa niya sa Panginoon. Tama ba? Kung ikaw ay mayroong posisyon, yan ang mga katungkulan, ayaw mo lang tumanggap ng katungkulan. Yan na. Umpisa na ba? Umpisa na ba? Naramdaman mo yung umuurong ka sa iyong spiritual at nararamdaman mo na rin na ayaw mo nang mag-comply. Gusto mo nang tumalikod. At kapag tumalikod ka, ano pa ang gagawin mo? Yung ipinagagawa ng Diyos, hindi na. Ang gagawin mo, yung gusto mo na lang. Pansinin niyo po mabuti na may katungkulan, pero nagbibitaw ng katungkulan. O kaya may katungkulan, pero ayaw tumanap ng katungkulan. The same yun. The same yun. O kaya ipapasa kung kani-kanino, ikaw na lang, hindi ako pwede. Sabihin ko sa iyo, mga kapatid, may problema tayo niyan. At kung ikaw mayroon kang problema at maraming naniniwala sa iyo, pati sila, magkakaroon din ng problema. Amen? Hello? Kung tayo'y lingkod ng Diyos at manggagawa at inilalagay tayo ng Diyos sa una, magiging problema yun. Dahil pag ikaw ay nararamdaman nilang umuurong hanggang sa ito'y tumatalikod, pati pa sila nag-discourage sa nila. Alam niyo yung daanan ng tren. Pag na-discourage, yung rines, madi-discourage pa yung tren. Napakahalaga ba yung rines ay maayos? Dahil pag nagka-problema, yung rines, yung dinadaanan, yung daan mo, nagkaroon ka ng problema doon sa daan na yun, mapapahamak pa yung buong nakasakay sa tren. Yan ang hindi mo nararamdaman ng iba. Nakaka-experience na tayo, mga kapatid, ng loneliness. At yung loneliness, hindi ka na masaya sa iyong ginagawa. Umuurong yung loob mo, pero yung katawan mo nandyan. Dahil nahihiya tayo, hindi tayo nandyan eh. But spiritually, meron ng damage. Meron ng sakit. At hindi pa ginagamot yung sakit hanggang sa tayo ay ang tendency, tayo ay tumalikod. Hindi na tayo interested doon sa pinagagawa ng Panginoon. Unti-unti yan, gradual. Noong una may posisyon, ayaw lang gumanap sa posisyon, ibigay nyo na lang sa iba. Halimbawa ganun. Amen po. O di man kaya, ayaw ko na, nag-quit, nagre-resign. Sa Diyos, naglilingkod tayo, tapos tayo ay magre-resign. Nagaya po ba kaya, nakakapatid? Tama kaya yung tayo yung mag-sign up ng resignation? Kahit tanggapin pa yan ng tao na ikay mag-resign, hindi naman yung tao ang ating Lord eh. Amen ba? Kanino tayo nagre-resign? Kahit pahintulutan tayo ng tao, kanino tayo nagre-resign? Doon ka nagre-resign. Ang Diyos ang naglagay sa ating yan, hindi ka dapat mag-resign. At kahit pahintulutan ka ng tao, halimbawa, nape-pressure ka, at gusto mong mag-resign, o kaya, nandyan ang posisyon mo, pero hindi ka nagpapangsyon, sabihin ko sa iyo, may nangyayari na sa loob ng ating katawan. Simpleng paalala ito, pero sa tayo dadalhin ang paalala ito. Spiritually, tayo ay mapapahamak, at ang mga taong ating dinadala sa Panginoon, may tendency pang sila ay mapahamak din. Nasa unahan ka eh. O pwedeng sila ay mapahamak din. Kaya natamay sabi ng Hebrew 12 eh, look unto Jesus. Kaya sa ating ministry, hindi naman perfecto yung nagtuturo at nangangaral. Kung nangangaral siya, tama naman ang kanyang aral. Pero kung ang kanyang pamumuhay ay naliligaw na, saan ka dapat tumingin? Sa aral, hindi sa nagtuturo. Amen? Amen? Bonus na lang kung yung nagtuturo at nangangaral ay talagang ipinakikita na, dinedemonstrate niya. Nakikita mo talaga, dinedemonstrate niya. Nagsisearch siya as an example. Bonus na lang na nakikita mo, dinedemonstrate niya. At nasasabi mo, tama talaga yung aral. Amen ba? Nandiyan po ba kayo? Tayo, nagde-demonstrate tayo, at tayo ay mahina pa rin. Kahit may mga pagkukulang pa rin. At least nakikita ng iba, nagsisikap tayo, nagpapatuloy tayo. Hindi yung nagpapamaya tayo ng ating kaluluwa. Napakalakas pong kapangyarihan yung nakikita ng maraming tayo ay nagtutuloy. Pero napakalakas pong makapanghina sa kaluluwa ng iba kapag nakikita nila umuurong ang ating kalooban hanggang sa tayo ay napapatalikod. Hindi ko po masasabi ng marami. Pero alam ko, naiintindihan ito. Lalo na ng mga worker, ng mga magagawang, mga kasama ko, kahit mahirap itong ating kinalalagyan, huwag kang pag-alala, may Diyos naman.
kaysa yung susundin natin ang ating ibig kahit wala na pala sa daan ng Panginoon. Tayo po ay matidiscarir at maging yung mga iba na naniniwala sa atin, matidiscarir din sila. Ang dami nating nakikita mga ganyan mga kapatid. Ang dahilan ng pagkatisod ng marami ay dahilan sa mga ginagamit doon sa una. We are not perfect. Pero kung nakikita nila, hindi nga tayo perfecto, pero nakikita nila nagsisikap tayo, sumusunod tayo, napapatuloy tayo, ma-encourage din ba silang dumiretso? Alam mo yung mga sundalo, very brave yan eh. Pero mo, pag nasa war sila, nasa war zone sila, kaya nga dapat yung batong leader, bato ang puso. Nasugatan na, nasaktan na, naputulan ng kamay, naputulan ng paa. Ang sabi na kanilang batong leader, go! Go! Accomplish the mission! Go! Wala nang isang pa, accomplish the mission. Bakit gano'n? Dapat bang brave? Dapat bang matapang? Dapat bang may spirit of courageous? Kasi ang gusto nila ma-accomplish yung mission. Sa militar yan. Nasa Panginoon tayo. Nasa pagdidigod tayo. Hindi ba ating ipinakikipaglaban? Kahit parang tayo nasusugatan, nasasaktan. Move. Finish the mission. Tapusin natin yung mission. Hindi yung wala pa tayo napapatunayan, tumatalikod na tayo. Sayang. Sayang. Ano ba nakalagay sa Biblia? Ano pa? Nakalagay sa Biblia mga kapatid, magkasama ito. Huwag matakot, huwag manglupaypay. Magkakasunod, ano? Napasin niyo? Huwag matakot, huwag manglupaypay. Ano sabi ng Mosbe? Mga kapatid, ang sabi po ng Mosbe ay ganito, konting tiyaga. May oras pa naman. Sa aklat po ng Mosbe, mga kapatid, chapter 1, verse 9. Itong mga paalaala na may kalagim na babala, napakalaking tulong ito kay Mosbe. Napakalaking tulong ito sa atin. Lahat ng bumaniwala ng paalaala at babala ng Diyos, saan mauuwi ang kanilang paglilingkod? Mauuwi sa walang kabuluhan. Maniwala ka, syerto yan! Yang simpleng pahalaan yan, mga kapatid, ang daming mawawala. Lalo na kayo mga kapatid, pag-ibig na ng pag-ibig ang kalagayan ng mga Kristiyano. Tama po ba? Sabi nga natin, malapit ang bumalik ang Panginoon, kaya nagtatrabaho na mga kapatid ang mga pinuno ng Antikristo. At pagdating ng panahon kapatid, lalo nilang ipepresyo yung mga anak ng Diyos. Tapos wala tayong ganitong kaalaman. Natatakot tayo, naglulupay-pay tayo. Paano kung nandyan na yung tiktikan? Hindi, ang dami sa ating magpapatatak. Ang dami sa ating mapapahatak. Tama ba? Amen? Yung simple na paalaala at babala, ang laki ng magiging tulong na sa atin kung ating pong seseryosohin. Yung mga successor ng church natin dito, pag nawala na yung mga pastor natin dahil tumatanda din sila. Karamihan ng pastor natin, senior rin. Iilan na lang yung hindi. At hindi naman mananatili yung iba. Ikaw na gagawing successor ng Diyos, ianda mo yung sarili mo. Hindi para kahalili nang nagtuturo sa'yo, kundi nag-e-effort ka sa sarili mo para matulungan mo ang iglesia ng Panginoon. Amen ba? Hindi yung tayo yung lalabas pang maging pasaway at mabigat, imbis na makadaan at makatulong na ang sarili natin ang ating itinataon at ang mga taong naniniwala sa ating ibadanamin. Pag yung puno tumumba, kasama ba yung mga sanga? Kasama ba yung bulaklak? Kasama ba yung bunga? Pag tumumba? Yung buong puno? Hindi yan nakikita ng iba. Anong sabi ng Lord? Huwag tayong matakot at manglupaypay. Magkasama pala sa Biblia yan. Josue 1. Ano po yung nakalagay? Tingnan natin, mga kapatid. Labanan natin yung antok. Labanan po natin yung konting pagkainip. Yun ang gusto ng kaaway. Tayo antokin, tayo mainip, yung tayo huminto, yung tayo umalis, yung tayo umuwi. Nasa inyo po yun. Yung po yung simple. Pero naiisa ka na tayo. Pag may mas matitinding bagay na dumating sa atin, baka lalo tayo mapatigil, mawala na sa Panginoon. Anong sabi po ng Mosbe, mga kapatid? Ayun, no? Chapter 1, verse 9. Ang sabi po ay ganito, hindi ba kita inutusan? Meron bang utos di ba sa atin ng Panginoon? Kay Josue, may utos ba? Sa atin, may utos ba ang Diyos? Meron! Ano sabi niya? Hindi ba kita inutusan? Ikaw'y magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot,
Dahil sabi niya, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo, saan ka man pumaroon. Meron naman palang backup. Hindi natin kailangan maduwag kasi ang opposite ng takot ay tayo'y maduwag. Ang opposite ng panglulupaypay, mga kapatid, ang Diyos nga ang kasama natin. Kung ang Diyos ang kasama natin, sabi nga ng Roma 8, sino ang magiging laban pa sa inyo? Kung malakas yung ating kakampi at katulong, malakas ba ang demonyo? Easy lang sa Diyos ang demonyo dahil ang kakampi natin ay ang Diyos. Amen! Naalala ko po si David, nung kaharap na niya si Goliath. Ang tapang-tapang ni David, samantalang puto lang siya sa paningin ni Goliath. Pero mayroong isang word na sinabi siya doon. Ang labang ito ay hindi ko laban, ang labang ito ay laban ng Diyos at ikaw na Pilisteo. Amen ba? Hello! Sino yung nasa likod po ni David? Sino yung nasa likod natin? Na kung tayo ang haharap, hindi natin kaya. Pero kung kasama natin ang Diyos, at patutunayan natin kasama natin ang Diyos, sino ang magtatanggol sa atin? Yung Diyos. Hindi natin nakikita. Ang dami pong nauupos ng Kristyano. Kaunting problema, natatakot. Tama ba? Kaunting problema, naglulupay pa. Lalo na yung malalaking mga problema, lalo tayo maglulupay pa. Anong sabi ng Lord? Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo, saan ka kang pumaroon? Hindi ka maniniwala yan. Kung manananga ka sa sarili mo, tayo matatakutin tayo eh. Sabi ng 2 Timothy 1 verse 7, hindi tayo binigyan ng espiritu ng katakutan. Yan ba? Dahil yung Holy Spirit siya yung magbibigay sa atin ng courage. Kasi kung tayo lang haharap, hindi natin kaya. Matatakot talaga tayo. Pero pag may espiritu sa atin tayo, may mapapalakas pa ng loob sa atin. Ano pa? Kung sa ating ganang sarili, manglulupay pa tayo? Opo. Makakita ka lang ng iba na hindi nagiging gulig sa atin, manglulupay ka, nakikisyon ka. O kaya sa sarili mo. May mga kahinaan ka, patuloy mong nagagawa. Parang suko ko na, paulit-ulit ang mong kahinaan ko. Ang sagot mo, sumuko ka agad. Mali, ang dapat magpakalakas ka. Hindi yung ayunan mo, yung nararamdaman mo. Lalo kang mamamatay. Nandiyan ba tayo? Meron akong ikwento sandali. Pakinggan nyo lang. Merong isang tao, tinaningan sa ospital. 1 week na lang po kayo. Pinagtatapat na po namin, 1 week na lang po kayo. Alam mong ginawa? Ano ba, 1 week na lang? Pwede mong mag-order ng lahat ng gusto mong pagkain, makakain? Pwede ba akong ilabasin ako dito, mamasal ako, bibutin ko na ang buong mundo? Yun na naging sagot nung pasyente. O, tumingin kayo. Tumingin ko kayo. Pinahintulutan ng doktor. O sige, total naman, 1 week ka lang yan. Bigyan niya lahat ng gusto. Gusto mo na mag-around the world. O sige. Alam mo mga kapatid, kumain, namasyal, naging masaya ang puso. Pinaghimalaan ng Panginoon gumaling. Amen! Ganda ba kayo? Dahil hindi na in-entertain na mamamatay siya. Ang isip niya, kakain ako. Ang isip niya, mamamasyal ako. Binigyan siya ng hope ng Panginoon. Ano ba tayo? Meron namang iba, wala namang taning ng buhay, pero ayaw nang kumain. Ayaw nang matubo. Ano ba kayo? Wala kang sakit. Wala kang iniinda. Ayaw mo na kumain. Kumain ka, wala kang gana. Bumangon ka, wala kang gana. Wala kang sakit. Diyan ka magkakasakit. Maganda yung tinaningan. Ano ba? Pamig ka naman daw. Palabas mo na ako dito. Gusto ko na lumabas. Kakainin ko lahat ng gusto ko. Mamamasan ako sa lahat ng panig ng mundo. Tingnan mo. Nakita ng Diyos, pero siyang hope. Aba, grabe ito ba? May taning na, ganun pa yung naisip niya. Pinaghimalaan ng Diyos. At nang pinaghimalaan siya ng Diyos, pinagaling siya ng Diyos, ang ginawa niya, naglingkod siya ng totoo sa Diyos. Pero iba, walang sakit eh. Walang sakit, pero ayaw mong kumana. Walang sakit, pero ayaw mong gumalaw. Diyan sa hindi mo pagkain, diyan sa hindi mo paggalaw, diyan ka may stroke. Kaya nga meron dito, di ba? Galaw-galaw din. Galaw-galaw din kapag may time, hindi tunog ang mantika sa katawan mo eh. Puro ang sebo ang katawan mo eh. Puro kolesterol eh. Bakit? Ay, ayaw mong gumalaw eh. Mamamatay ka. Magkakasakit ka, mamamatay ka. Gayahin natin yung may tanong. Gusto niya na yung nalalagay ng buhay niya ay gugunin niya. Kasi pagpatay na siya, hindi siya makakakain. Pagpatay na siya, hindi siya makakapamasyal. Amen ba? Amen ba?
Positive. Kahit mamamatay, pero ang gusto niya, enjoy life. Life is short. Enjoy life. Enjoy life with the Lord. Amen? And that is a miracle. Bakit? Meron kang hope. Meron kang courage sa buhay mo. Amen ba kapatid? Importante yan. Kaya nga sabi na ito, huwag kang matakot. Huwag kang magpapaypay. Bakit? Ang nagsabi ng Diyos pag natatakot ka, huwag kang dala, atito ka mo, atito na ka mo. Tama ka ni David. Sabihin mo David, ang laban ito, hindi mo laban. Laban ko to at laban ng Goliath na to na hindi tuloy niya. Sinabi nga ni David, ang lakas pa na loob niya. Bakit? Ang lakas na backup niya. Hindi rin siya nung napaypay. Kahit ang taas-taas na kalaban niya, kapre ang kaaway niya. Hindi siya natakot. Hindi nga siya gumamit ng mga sandata ng pandirigma. Tama ba? Ilang makikinis na matulang at yung garter, yung goma ang ginamit lang. Tingnan mo naman lang ba yun? Pambata yun, ikinador lang yun. Pero ang kanyang pananampalataya ay magpapatumba sa kanyang kaaway. Hindi siya yun. Ang Diyos yun. Amen ba? Hindi rin tayo lalakas kung hindi tayo tutulungan ng Diyos. Pero kahit gusto tayong tulungan ng Diyos, pero ayaw, walang magagawa ang Diyos. Litin ko, kahit gusto kang tulungan ng Diyos, pero ayaw mo, walang magagawa ng Diyos. Pero kahit tayo'y natatakot na at nagulupay-pay na, pero sinasabi mo palagi, Lord, andyan ka, kahit napukulong ako. Lord, andyan ka, kahit bumabagsak ako. Pero gusto ko pong bumangon. Gusto ko pong magpatuloy. Gusto ko pong magpagana. Sasabihin mo sa'yo, andyan ang backup ng Panginoon. Andyan ang backup ng Panginoon. Useless po yung pinag-aaralan natin ang patungkol sa Diyos at sa kanyang salita na hindi naman natin mararanasan ang tulong ng Panginoon. Time of pandemic, si Brother Edwin na nasa harapan ninyo, nagkaroon po ako ng matinding sakit. Na-dehydrate ako, bumagsak ang aking katawan, hindi po ako magabangon. For the first time of my life, hindi po ako na-o-hospital. O kailan ako nagkasawa at nagkaanak, bigla naman po ako na-hospital. Time ng pandemic, mga kapatid, napunuan ang mga ospital, privado, at yung pampubliko. Ang akala ko po ng una ako ay na-COVID. Ayaw kong magpadoktor ng mga panahon na yun. Nagmalasakit lang yung tuwing ko. Nagpunta doon sa bahay kasi po, almost 1 week na, ganun yung aking kalagayan. Andyan lang yung banyo, ito lang yung higaan ko. Hindi ako makapunta doon sa banyo dahil hindi makitayo yung mga tuhod ko. Pag ako ay uminom ay kaunti, isang baso, hindi pa nauubos. Pero kapag ako umihin, isang tamo. Nagtataka ako, bakit isang tamo? Samantalang hindi ko ba naubos ang isang baso? Hindi ko ba naubos ang isang baso? Nagkaroon ng concern yung tuwing ko, magpadala ka. Sabi niya, alam ko, hindi ka magpapadala, pero pakinggan mo muna kami. First time kong sinundot ng karayo yung aking pong braso para kumuha po ng dugo para i-examine, i-laboratory. Ngayon, eto na, lumabas yung resulta, mga kapatid. Lumabas yung resulta. Mataas yung aking creatinine, mataas yung aking dugo. Ayun, ganun na. Tapos meron pang incidents na, ito na, dumating na ako sa pagkakataon na parang hirap na akong umihin. Nagkaroon pa ng isang pagkakataon, mga kapatid, nagkaroon ng slight problema ako doon sa heart. Yung doktor ko po sa cardio at yung doktor ko po doon sa diabetes, ang sabi pa nga sa akin, dapat nga ipa-telescope natin, suriin natin, ipasilip natin yung puso ko baka nadamage siya. Kasi dumating po yung time, mga kapatid, ang lakas ng palpitation ng heart ko. At dumating po yung point, mga kapatid, na talagang hindi po ako makahinga. Noong time na yun, nagpahanap na po kami ng oxygen. Yung mga ambulansya naman, mga kapatid, busy, wala kami nakagilan. Ano po kung ano naging survival ko, mga kapatid? Isang munting electric pump. Isang munting electric pump. Ganun ako sa electric pump. Di ako makahinga, mga kapatid. Nagpipray, umiiyak. Nagpipray, umiiyak. Ang aking kong iniiyak ay ito. Hindi naman po ako natatakot mamatay. Panatag naman yung isipan ko. Alam ko, sure na sure ako sa isip ko. Panatag ako, hindi ko natatakot. Alam na po, ang iniiyak ko, kung may mga nagawa ako mga pagkukulang, mga pagkakasala na hindi ko po naalaala.
na nakikita niyo po sa akin ngayon. At kung sakaling kukunin mo po ako, wala akong magagawa. Yan po totoo mga kapatid. Yan po totoo mga kapatid. Ang akala ko po talagang kukunin na rin ako ng Panginoon. Time of pandemic. Pero anong year na ngayon mga kapatid? Nangyari po yun ay 2021, I think. Mga kapatid. Sa awa po ng Panginoon. Umayat din po ako. Oo, maya po ako mga kapatid. Kalbo na nga, payatot pa. Ngayon lang po medyo tumaba-taba at medyo mag-aalalay na. Pero nung mapunta ako dito, nasira na naman yung diet. Sarap ng pagkain dito ng mga nakaraan. Nasira yung diet. Mga kapatid, there is a miracle kapag tayo ay nag-obey. Pag tayo sumusunod, At kapag hindi pa natin oras, hindi ka pa kukunin. Para pakinabangan ka ng Diyos, gawin natin lahat ng ating ability, lahat ng ating effort na mag-ikot. Ipagkatiwala talaga natin sa Kanya. Naniniwala ako, bibigyan na pa tayo ng second life, nakadadag life. Bakit? Dahil makikinabang na lahat ng ito yung magnililutay sa Panginoon. Still share, ito po, dumami sa sakit. Yung mga iba natin, mga kapatid dito, may mga pinagdaanan natin mabibigat, pero hindi ka Panginoon ng Panginoon. Ibig sabihin, meron ka pang misyon. Gawin natin ang ating misyon sa Panginoon. Yung matakot, literal, matatakot tayo. Maglulupay-pay, literal, maglulupay-pay tayo. Pero huwag kang mag-alala, may Diyos. May Diyos. Ang sabi po ng Isaiah 41 verse 10, mga kapatid, tumayo po tayo. Ano naman nila? Ang sabi po ng Isaiah 41 verse 10, gawin natin itong memory verse ng buhay natin. Hanggat naglilingkod tayo, napapagamit tayo ng Diyos, dapat ito yung number 1 favorite mo, favorite ko, favorite natin. Dapat ito yung verse ng totoong Kristiyano. Ang totoong survivalist Christian, ito yung verse niya. Ulitin ko, kung gusto mong maging survivalist Christian, ito yung verse mo dapat. Dahil itong verse na ito, sasabihin ko sa iyo, kompleto. Kompleto. Ito dapat, gusto mong maging survivalist ka sa lahat, ito dapat yung verse mo. Verse ko. Verse natin. We cannot live alone. Alam natin. Without God, we are nothing. Alam natin. John 15:5. Pero may nakalagay sa 41 verse 10. Mapa-worker ka, mapamagagawa ka, mapamiyembro ka, mapapaguhan ka, may sakit ka, may karamdaman ka, may problema ka, may pag-uusik ka. Ito yung survivalist verse kumbaga. Kung gusto mo maging survivalist Christian, ito yung verse na alam ko na magagamit natin. Alam nyo na to? Dinidiin lang natin ito kasi baka nakakalitaan natin yung kayang gawin ng Diyos na hindi natin kayang gawin sa sarili natin. Sa 41 verse 10, ang sabi, huwag kang matakot. Yun ang number 1. Ano sabi niya? Sapagkat ako'y sumasayo. Tumingin ka ha? Pag may takot, ang sinabi niya, huwag kang matakot, ako'y sumasayo. Ibig sabihin, may kasama tayo wala? Yung pala eh. Kaya pala yung sinabi, huwag tayo matakot kasi kasama natin siya. Nagtutunan ka bang kasama siya? Saka nagsabi na, huwag kang matakot. Kasama natin siya. Hindi ka na matatakot kasi kasama mo na siya. Powerful God yung nagsabi. Omnipotent God yung nagsabi. Tama ba? Omniscient God yung nagsabi. Omnipresent God yung nagsabi. Pag natatakot ka, huwag kang matakot. Ang ganda ng ibang verse ito. Dinadaanan lang natin itong verse na ito. Dinadaanan lang natin. Pero, panindigan nga natin kung may gagawin natin sa atin. Ano ba ang sabi? Huwag kang maglupay-pay. Spiritually, nagiging nanglulupay-pay tayo. Aminin natin, lahat tayo nanglulupay-pay. Walang hindi po nanglulupay-pay. Si Kristo lang yung hindi nanglulupay-pay. Ang alagad nga ng lupay-pay. Ang alagad nga natakot din. Ang alagad nga naduwag din eh. Alam natin yan. Lalo na yung time na siya ipapako sa krus. Naduwag pa sila? Natakot pa sila? Normal sa atin yan. Pero yung sinasagutan ng Diyos, huwag kang manglupay-pay. Dahil ang sagot niya, sapagkat ako'y iyong Diyos. Ang ganda.
Yung nakabackup sa atin, hindi yung pastor, hindi yung sister, hindi yung brother. Mismong yung Diyos ang nakabackup sa atin. Pag sa nakabackup sa atin, ramdamin mo lang, sabihin ko sa'yo, hindi ka na maglulupay ka sa langit. Dahil alam mo, ang Diyos ang iyong power giver. Ang Diyos ang iyong gasolina. Ang Diyos ang iyong pinakadaliri na nag-focus talaga sa iyo. Ano po yung nakalagay? Sinagot na naman tayo din sapagkat ako yung Diyos. Aking mananakasin ka! Sabi niya pag nanunupay-pay tayo, may magpapalakas sa atin. Pag tuloy-tuloy kang nanghina at tuloy-tuloy kang nawala, hindi ka sa Diyos nakadepende. Pagka sa Diyos ka nakadepende, hindi mapapatuloy ang iyong paghihina kasi may Diyos na magpapalakas sa atin. Hindi niya ilalagay yan kung hindi niya gagawin yan. At kung hindi tayo gagawa sa kalooban ng Diyos, hindi natin mararanasan yan. Spiritual, tinutugin ng Panginoon. Ano pa, mga kapatid? Ang sabi niya dito, oo, tutulungan ka. Piliin mo, sa paglubaypay, ang dami na sagot Huwag kang malubaypay sapagkat ako, iyong Diyos. Aking pangalakasin ka. Oo, tutulungan ka. Ang ganda. Ano ba sabi niya? Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Tanong ko, aatras ka pa ba nito? Hihito pa ba tayo nito? Tatalim pa ba tayo nito? Kakaliwa pa ba tayo nito? Kakala pa ba tayo nito? Kung ito na yung best na sagot sa lahat na mararanasan natin, hindi na. Hindi pa rin po ako gano'n. Baka sabihin niyo po, ikaw pa po sa rin gano'n ka na, hindi pa rin po. Pero yun po yung nakita ko sa Biblia. Yung po yung proper, yung po yung exact verse, yung po yung mga verse na mga gustong mag-survive. Yan po yung best na mga gusto mag-survive. Hindi sa kapangyarihan ng pera, hindi sa kapangyarihan ng tao, hindi sa ating sariling talino at lakas, kung hindi yung ating pagdepende sa magagawa ko ng Panginoon. Yan ang sabi niya. Pagdating po, mga kapatid, sa may verse 13, sapagkat akong Panginoon ng Diyos ay hahawak ng iyong kanang kamay, magsasabi sa iyo, huwag kang matakot, aking itutulungan ka. Ang dami pa natin kapatid mararanasan. Yung nararanasan natin ngayon, matatagdag ang pagdoble at triple yan. Sino po yung makakasurvive? Yung po nananangan, dumidepende, sumasabay sa Panginoon. Ang dami nating kanta, si Kristo ang sandigan, Diyos ang sandigan, hanggang kanta lang pala, hanggang bunganga lang pala. Dapat yun, mga kapatid, may experience natin talaga sa buhay natin. We are not dependent from money. We are not dependent from our belongings. We are dependent to God. I-prove natin talagang tayo dumidepende sa Kanya. Kaya minsan may mga instances, hindi kaya ng pera yung problema. Kasi kung kaya ng problema ang pera, hindi ka nalalapit sa Panginoon. Tama ba? Minsan nilolok ng Panginoon, hindi kaya ng ibang tao tulungan ka. Kasi kung kaya kang tulungan ng ibang tao, hindi ka nalalapit sa Panginoon. Minsan, ginagawa ng Diyos, yung wala tayong mapupuntahan, yung wala tayong matatakbuhan, yung wala tayong makakapitan, para sa Kanya tayo tumakbo. Para sa Kanya tayo lumapit. Para sa Kanya tayo magsumamo. Para sa Kanya talaga tayo magbigay ng ating full life. Let us pray. Bumigyan mo tayo. Sino po sa inyo ang kagaya ko dito na nag-iisip na huminto? Sino po sa atin dito nakakaisip na kumaliwa o kumanan? Nakakaisip na umuro? Nakakaisip na tumalikod? Sino po sa atin dito yung puno ng pagod ng kanyang puso at iisip, puno ng pag-aalala? Sino po sa atin, mga kapatid? Yung pong naglulupay pa, yung pong natatakot. Dapat aralan na po natin, mga kapatid. Kanino tayo lalapit? Kanino tayo susulin? Kanino tayo babalik? Kanino tayo susunod? Napatunayan natin yung kapangyarihan ng pera. Wala nagagawa. Limitado. Napatunayan natin yung kapangyarihan ng ating lakas sa talino, pero useless. Hindi tayo nakakaabot. Patunayan natin yung salita na totoo.
Nagkakaroon ng kapangyarihan yung salita ng Diyos kung pinaniniwalaan natin. Susuko ka na tayo sa Kanya. Panginoon, kaming lahat ng mga narito, sa hanay po namin mga nagtuturot ng aral. Sa katotohanan, tila mayabang lang kami. Sinasabi namin itong mga positibong mga bagay. Pero sa totoo po, kami po mismo ang nabibinibisyuhan nito, Panginoon. Lahat ng aming mga kapatiran, maraming pinagdadaanan. May maliit, may medyo malaki, mayroong pinakamalaki. Yung struggles ng buong church, Panginoon, na-experience namin sa iba't ibang kadailanan. Wala kaming mapupuntahan. Wala kaming matatakbuhan. Wala kaming masusulingan. Hindi ang salapit. Hindi ang tao. Hindi ang gobyerno. Lalong hindi ang aming sariling tahingang lakas. Tulungan po kami dito sa mga ipinapaalaala mo na ginagawa mong mapalang. Tulungan niyo po, Panginoon, paalarma kami. Gawin niyo po positibo yung pong nagninegatibo namin isipan at kalooban na nauuwi po, Panginoon, sa mga napag-aralan namin iyong ipinapaalaala at mga binabawala. Gusto po namin, Panginoon, magtagumpay. Gusto po namin, Panginoon, maging survivalist. Gusto po namin, Panginoon, mabuhay. Hanggang sa wala espiritu na kami mabuhay. Gusto po namin, Panginoon, kami po'y magamit. Kami po'y magpaghamit. Pero hindi po kami magagamit at magpagpapaghamit kung hindi po kami magiging survivalist, Panginoon. Ito po talatang ito, ang tagal na namin naririnig na pag-aaralan, Panginoon. Pero pag dumarating na yung mga kinakaharap namin negatibo, Panginoon, nawawala na itong verse na ito. Nabubura na ito sa isip namin, nabubura na ito sa puso namin. Pero ang totoo, Panginoon, itong verses na ito po yung magsosurvive sa amin. Ito po yung magbibigay ng confidence, magbibigay ng hope, magbibigay ng desire na mag-move, gaya ng isang plato ng sundalo na kahit ang kasamahan niya ay puno ng sugat at mga dugo, putol ang paa, putol ang braso, sinasabi niya, move! Move! Finish the mission! Siya rin po, Panginoon, yung nararanasan namin ngayon. Na kami po'y nasusugatan, naduduguan sa espiritual. Tila kami ay nawawalan ng braso, nawawalan ng paa, na-hopeless na kami. Ayaw na namin tumuloy. Ayaw na namin magpakita ng halimbawa. Ayaw na namin, Panginoon, magtiis na sumulong pa. Nawawala na kami ng pag-asa. Gusto na po namin gumibam. Gusto na po namin tumigil. Pero ikatutuwa ng kahaway na ito'y mangyari sa amin. Lord, gawin niyo pong imposible o gawin niyo pong posible ang imposible sa amin, Panginoon. Gawin niyo pong positibo yung pong negatibo na nakikita mo sa aming isip, sa aming puso, sa aming espiritu, yung mga nakikita niyo pong negatibo sa aming, Panginoon. Tulungan niyo po kami maging positibo sa mga negatibo na aming nararanasan ngayon. Tulungan niyo po, Panginoon, maribahan yung aming espiritu, maribahan yung aming kaluluwa. Tulungan niyo po kami, Panginoon, ang aming kaisipan ay magkaroon po ng pagdepending totoo sa iyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon. Ito po yung aming pong panalangin sa iyo, Panginoon. Hindi ko po may panalangin na lahat ng ating po mga kasama, mga manggagawa at mga nagtuturo. Kami po ay nasa battlefield. Kami po ay mga frontliners. Ang dami po namin kinakaharap. Ang dami po nakakadiscourage sa akin. Tulungan niyo po yung mga kapwa mo po ginagamit sa harapan. Na bawang minsan naglalakas-lakasan ng loob para po i-encourage sa iba. Pero ang totoo, Panginoon, sa iyo lang po talaga kami kumukuha ng ikalalakas, humuhugot kung kaya kami nakakasunod. Tulungan niyo po lahat ng kapatiran namin, kasama namin ngayon. Mag-iba ang aming pong pamantayan. Mas ma-develop ang aming pagtitiwala at aming pagsandig sa iyong salita, sa iyong pangako, sa iyong kapangyarihan. Palakasin niyo po ang aming kalooban. Patatagin niyo po ang aming mga kaisipan. Gawin
niyo po kami laging positibo sa mga nakakahanap namin, mga mapapait, masasakit, nakakabigati, nakakadurog ng puso. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ito po'y aming pong maisaayo sa tulong po ninyo. Kalaging, Panginoon, na hindi ko po maisangkot sa panalangin ito kasama ng mga kapatiran po namin naririto. Lalabas kami ng kabilang ito, Panginoon. Nataglay po namin na iyong paghipo sa amin at pagkilos, Panginoon. Sisikapin po namin kahit hindi namin ibuka ang aming mga labi. Sisikapin po namin lalo po magdire-diretso hanggang sa matapos po namin ito po lakbayin na ibinigay mo sa amin. Sa inyo po ang aming pinakamataas na parangal at papuri sa lahat ng ito. Karapat-dapat na babalik sa iyo ang lahat ng parangal, kalawalatihan, kadapilaan, kapangyarihan sa pamamagitan po ng iyong anak na sa Jesus. Dati po sabi ko lamang natin. Wala pa nga po natin magandang umaga po sa ating lahat.